kalalabs! Kamusta po kayong lahat? Welcome back to another vlog! Punta tayo ng Costco. Ilang araw akong hindi nag-vlog mga kalalabs. I think more than 1 week. Kasi tinapos ko muna yung mga trabaho ko bago ako mag-start ulit mag-vlog. And finally, makapag-focus na tayo sa vlogging. I am happy. And update ko din kayo dun sa nangyari sa bahay mamaya pag uwi natin. Painit ng painit ang weather natin dito sa Vancouver. Hindi ko lang alam sa ibang lugar ng Canada. Comment down below kung saan kayo sa Canada. And let me know kung ano yung weather nyo dyan. Hindi ko alam kung nakikita nyo yung itsura ng hair natin today. Hindi ko rin alam kung na-perfect ko ba yung pagkulay ko. Kasi pupunta sana ako ng salon. And naisip ko, yung 160 Canadian dollars sa pambayad sa salon, pang ano ko na lang, pang pocket money ko na lang sa bakasyon namin ni Papa. So sabi ko, I think kaya ko namang kulayan yung buhok ko, and yung hair color na gamit ko is nasa 14 Canadian dollars lang. O diba? Pero let me know kung nakikita nyo ba sa camera kung okay ba yung pagkakagawa ko. Hindi man siya perfect, but it's okay. At least, di ba, nakatipid ako. Ganon. Tipid hack na. Alam niyo naman ang ekonomiya ngayon. Tipid-tipid is life, di ba? Mahal magpakulay ng buhok sa Canada at magpagupit. And plano ko din naman kasing, pahabain yung hair ko. So, mas okay kung hindi ko na siya pinakulayan sa salon. Kasi pag pinakulayan ko siya sa salon, means to say, ipapagupit ko yung buhok ko. So, plano ko kasing pahabain siya. So, malapit na ako sa Costco. At hinihingal me. Kasi nagmamadali ako kanina. Meron na silang cherries. Pero mas siya, yung parang mas masarap siya pag pinitas mo siya sa mismong puno. Magkano ang kanilang blueberries? Ito yung paborito ko, mga kalalabs. Blackberries. Masarap talaga to. Bili ako ng steak kasi may bisita ako tomorrow. Ito na lang. I think that is good. May na-try kami dito na masarap din siya. Ay, ito, masarap siya. Ayan. Meron pa dun sa bahay. Iiwan namin yun para kay Nicole kasi magpiprepare ako ng mga pagkain para kay Nicole before kami umalis papunta sa bakasyon namin ni Papa Dave next week. So, meron na siyang ganyan. Ito, lamb. Lamb is not my best friend. Ayoko ng lamb. Ayoko ng lamb at saka pato. Ano tong isang to? Ay, lamb din. So, chicken lang talaga ang meron. Meron pa ako din sa bahay. Sa mga gustong makakita ng mga ganito sa vlog, ayan, ito yung ilalagay mo na lang siya sa oven and ready to eat na yan. Syempre, luluto nyo muna bago siya makain. Ito, masarap siya. $11.99. Pero iba na yung niya, yung itsura niya. Usually maganda yung itsura nito eh. Pero ngayon parang, na siya, yung basta-basta na lang na ganun. Ano to? Is this, shepherd's pie. Gagawa ako niyan. Hindi ko na lang siya bibilhin dito. Gagawin ko na lang sa bahay. Yan, ganito din yung iiwan ko kay Nicole. Pero ako yung gagawa. Ayan, meron silang Greek food, Mexican food. Ito lasagna to for sure. This is lasagna. Iniwan nila dito yung sushi. Syempre may mga pasalad din sila dito. Ayan. Okay, wala naman akong bibilhin dyan. Pinakita ko lang sa inyo. Nasaan yung aking cart? Masarap kaya to? Ayaw ko siyang bilhin kasi baka hindi masarap. Alam mo yun?
Ano tong isang to? Ay, kimchi, kimchi. Laki kasi ng kimchi na to. Bili tayo din ng etlog. Ito na lang yung bibilhin ko kasi mas marami siya. Let's see. Yeah, the brown ones, we get the white ones. Meron silang beha dito. Oh. And maganda sana to, kaso nga lang, at saka wala akong ganitong shoes. Kaso nga lang, 6 lang yung pinakamaliit nila. Hindi Carry Vels. Malaki sa paa ko, size 5 lang ako. Sayang, nasa $30 pa lang din naman yung price niyan. Ito naman, yung shoes na to. Medyo maganda siya. Kaso nga lang, 169. So, mga nasa 170 Canadian dollars yan. Meron silang mga ganito. Oh. Hindi ako mahilig sa ganitong shoes. Ito naman, malambot siya. Oh. Bench. Magkano yung bench ngayon? Magkano ka, B? $15. Oh. Pang walking ba? Maganda siya, malambot. May size kaya ako nito. Size 6. Yun yung pinaka nila pinaka maliit. Walang size 5. Anong size ka, B? Size 7. 8. May size kaya ako? Oh, okay. Ito size 6. Maganda siya, oh. Try ko nga. Mura yung mga sapatos ngayon, Adidas. $34.99. Yan ba yun? Or ito yun? Ito $19.99 lang siya. Pang lalaki. Malambot sa paa to, oh. Oh, sorry sa kuko ko, hindi pa ako nagpapalinis. Alam niyo naman, ako na lang maglinis ng kuko ko kaysa ipalinis ko. Hindi naman tatanggalin yung ingron dito sa Canada. Takot yata sila magtanggal ng ingron. Ayan. Okay siya. Bilhin ko siya. Maganda siyang pang walking. Malambot. Ang ganda ng quality nitong na to, t-shirt. Banana Republic siya. Magkano to? $19.99. Tapos meron siyang dalawang piraso. Malambot siya. Nice. Nicey. Naglalabas na sila ngayon ng sample kasi yung mga ibang customer pinupunit nila yung mga ganito tapos o-open nila. Parang ganyan, open nila. Kaloka. DKNY. Malambot din. Pero hindi tayo bibili niyan. Ito na yung mga nabili ko. Ano to? Miss? Ang daming mga colors, oh. Korean skincare. Eto, ano to? Moisturizer ka, baby. Serum. Mas gusto ko kasi yung brown kasi yun talaga yung hiyang ko. Anyway. Tapos na tayo dito sa Costco. Magbabayad na ako. Bayad na tayo. Grabe yung sikat ng araw ngayon, mga kalalabs. Alam nyo ba kahapon ang gloomy, tapos biglang lumamig. Tapos ngayon, umaraw, tapos mainit na naman.
Sala sa lamig, sala sa init. Buti na lang kanyo mga kalas, dala ko 2 bag. Kung isa lang to mabigat. Buti na lang nag-isip ako ng tama this time. Ayaw ko kasing dalhin yung aking yung aking cart. Kasi pag dinala ko yun, mas mapaparami yung yung bibilhin ko. Sabi ko, bag na lang para kahit papano is yung mabili ko is yung kailangan lang talaga. Kasi minsan, pag pumupunta tayo ng Costco, kung ano lang yung sadya natin, hindi yun nasusunod. Mas mayroon pa tayong nabibili na kung ano-ano. So, much better na mas maliit na bag yung dalhin ko. Ay. Okay, malapit na rin tayo sa bahay. Maingay dito sa area na to kasi construction. Bahay na mga kalalabs. So, let's do a quick haul sa ating pinamili sa Costco. Oops, nalaglag. Muntik nalaglag yung aking yung aking sunglasses. Okay. First na binili natin ay ito, Kirkland na brand, chicken breast chunk. Masarap to mga kalalabs. Ito siya. Masarap siya, na-try ko na. And nagustuhan ni Nicole, kaya bumili ulit ako. And steak of course, kasi tomorrow mag-steak tayo. May bisita ako tomorrow. Pupunta yung si Krishna at saka yung pinsan niya dito sa bahay. And nag-request siya ng steak. So sabi ko, okay. Kaya yun yung ating lulutuin for dinner tomorrow. And then mashed potato and then gravy na mushroom. And bumili ulit ako ng salmon. Naubusan na kami. And then maraming itlog, of course. Wala na akong itlog dito sa bahay. Ito na lang yung binili ko para mas marami. Usually, ang binibili ko yung organic. Parang may yata na butas. Pero ito na lang. And wala yung mixed berries na binibili ko sa Costco. Ito yung meron. So, binili ko na rin siya. Meron siyang meron siyang cherries, strawberry, blueberry, raspberry, and blackberries. Ayan. Tapos, bumili ako nito, mga kalars. Ito yung sunscreen. Maganda to. Pero, ginagamit ko to sa katawan. Kasi hindi siya hiyang sa mukha. And ito yung gamit namin ni Nicole nung nag-travel kami sa Asia. Nung nakaraan lang. And maganda siya kasi travel size siya. Ayan, 2 na siya. Tag-isa kami ni Papa Dave. And kasi yung ibang ibang SPF dito sa Canada, nagkakaroon ako ng reaction, kumakati yung katawan ko. And ito, hindi. So, maganda siya. Even though, pang mukha to, face serum na meron siyang SPF, pwede naman daw siya sa katawan. Kaya ito yung gagamitin ko sa aming bakasyon ni Papa Dave. And of course, mushroom. Bumili ako niyan. And binili ko to kasi maganda siya sa paa. Ito, malambot. Pang like kung ayaw magsapatos nagwo-walking, ito yung suot mo. Mas okay siya. And then baka madala ko din to sa bakasyon namin ni Papa Dave. Kasi wala akong sleeper. So yan lang yung nabili natin, worth of 205 Canadian dollars. Mahal siya pero marami kaya okay din. Okay, lagay ko to sa freezer. Okay. And by the way pala mga kalalabs, update dito sa bahay. As you can see naman, wala na yung mga machine dito. Yung fan, yung malaking humidifier. Tinanggal siya last week. I think Tuesday yata yun. And natuyo na kasi yung walls. Pero hindi pa naayos yung mga sira dito sa bahay. And good news kasi na-stress kami ni Papa Dave nung yung parang umpisa pa lang nung problema dito sa bahay. Kasi sabi nila tatanggalin daw yung buong flooring namin. And sabi namin baka hindi kailangan tanggalin. Kung ano lang yung naapektuhan, yun lang yung tatanggalin. Kasi alam niyo yun, parang hassle siya. Kasi sabi nila you need to move out dito sa condo. Kailangan lumipat sa ibang lugar. Magre-rent ng 2 weeks na Airbnb or kung saan kami ilalagay ng insurance. And then, yung mga gamit namin, ililipat siya sa storage. And ayaw ni Papa Dave yun. And for me, sabi ko din, parang ayaw ko din gawin yun. Kasi nga, diba, sobrang hassle. And, ang pangalan nito, diba, hassle yan? Ano sinasabi ko na wala tuloy yung kinikwento ko?
Hindi na kailangan natanggalin to kasi hindi naman, walang mold and then natuyo naman yung flooring namin. So yung aayusin lang is yung mga nasira. Tulad nung sa room namin ni Papa din, may tinanggal silang vinyl na 4. Chinek kasi kung may mold o kaya basa. Hindi naman siya nagkaroon ng mold and then hindi rin siya basa. So natuyo siya kaagad, naagapan siya kaagad. Ang aayusin lang dito is yung, yun nga, yung sa room namin na 4 na tinanggal na vinyl, and then yung sa may walls, sa may ceiling sa CR, at saka yung pintuan ng CR namin kasi nasira siya nung nabasa. So yun lang, yun yung pag-good news natin na hindi na namin kailangan lumipat. And hintayin na lang natin kung kailan nila aayusin. Sabi namin ni Papa Dave, hoping na maayos siya pagbalik after ng bakasyon namin ni Papa Dave. So June na yun, next month na. Kung maayos siya ng ganun kadali. Kasi sabi nila, pupunta daw dito yung mag-estimate nung nasirang wall, ceiling, at saka yung pintuan namin. Kasi yung mga pumunta dito before, 2 yun na contractor, ang ano lang, ang in-estimate lang nila is yung flooring, hindi yung ceiling. Hindi lahat ng nasira, kundi yung ceiling, yung sa flooring lang. Pero this time kasi, email yung insurance sa amin na may pupunta dito sa bahay. Hindi namin alam kung makakapunta sila next week kasi paalis na kami ni Papa Dave. Hindi namin alam kung makakapunta sila. Kung hindi naman, sabi namin maybe after our vacation. So let's see kung ano mangyayari. Ay. But overall, okay naman na. Nakahinga naman na kami ng maluwag ni Papa Dave na hindi na namin kailangan baklasin yung buong flooring namin. And we're good this time. Mag-focus na lang muna tayo sa ating nalalapit na bakasyon. 'Di ba? Yun na lang muna yung ano natin, iisipin natin. Ay. Alam niyo, hindi ko alam kung na-perfect ko ba yung pagkukulay ko ng hair kasi pakiramdam ko meron pang dark dito sa may dito siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo ba? Or kailangan ko pa bang ulitin dito lang sa may dito? Kasi parang meron siyang itim-itim pa na Kahit na pag pumunta ka ng salon mga kalals, after nyong pinakulay yung buhok nyo, parang may itim, meron pa ring dark, no? Pero, ewan, parang halata ba na yung sa roots dito sa may taas is dark pa rin? Kasi nakikita ko siya sa mismong personal, sa salamin. Hindi ko lang alam sa camera. Pero overall, gusto ko yung kulay ng hair color na gamit ko. Okay, let's put this away. Nandito na si Nicole. Alas 2 na pala, 2:19. Maaga siya na-dismiss sa school. And by the way, May 7 today. Today is 10 years wedding anniversary ulit namin ni Papa. Yung May 7 kasi, mga kalalabs, yan yung aming kasal sa Pilipinas. Yung sinelebrate namin last time is yun yung kasal namin dito sa Canada. Ang dami namin anniversary, pero ewan kay Papa di sabi niya, let's celebrate everything. So I think lalabas kami mamaya for dinner. I just don't know what's the plan. Pero sabi ko sa kanya, simplihan na lang natin kasi aalis tayo, gagastos tayo. Pero alam niyo naman si Papa Dave, gusto niya yung the best. Sabi ko, ikaw na bahala. Sabi niya, okay, I will find a restaurant that you will like. Lahat naman ng restaurant na pinupunta namin gusto ko. Kaya kahit ano na dyan. Okay, there you go. Let's put this in the ref muna. I'm a little butterfly. Ay, alam nyo ba, nagluto ako ng munggo kahapon. May nabili akong frozen na ampalaya. So, ang nangyari, kasi meron akong frozen na ampalaya, dahon ng ampalaya, tapos bumili din ako ng dahon ng malunggay. Ayaw ni Papa Dave at Nicole yung dahon ng ampalaya. So, hindi ko na lang to nilagay. Ang nilagay ko yung dahon ng malunggay. So, ngayon, itong ampalaya ko, I think, ang gagawin ko dito is, ilalagay ko na lang siya sa ginisang
ginisang mais bukas. O di ba bukas, dahil meron pala akong bisita bukas, no? Kahit na, lulutuin ko pa rin para meron, kung hindi ko gusto yung steak day, kakain na lang ako ng ginisang mais. Sarap nun eh, di ba? Ginisang mais na may dahon ng ampalaya din. So, perfect. Perfect yon. Naubos kasi yung munggo ko kahapon. Kaya, hindi ko tuloy na ilagay yung dahon ng ampalaya ko. Okay. Next naman is itong ating frozen berries. Tingnan ko nga yung sa loob nito. And then, pahinga ng slight. Tanungin ko kay Papa din kung ano yung plan namin mamayang gabi. May buto pa kasi ito. May buto yata. May buto ka ba? Ay, tinanggalan ng buto. Nag-worry ako kanina. Akala ko may buto siya. Harap. Okay din pala. Ipakita ko lang sa inyo yung mga kalals. Mga sira dito sa bahay. Ayan. Ito yung tinanggal. And then, ito din yung dapat ayusin. And then, dito is yung sa may ceiling. Tapos itong pintuan. Tapos meron pa dong sira. Yan lang naman yung aayusin. Ito, tinanggal. Ay, nako. Salamat sa Diyos kasi hindi na kailangan pang baklasin lahat. Mag-aano pala ako mga kalalabs. Magbababad ako ng wheat berries. Kasi gagawa ako ng salad bukas. Ipakita ko sa inyo kung paano ko to gagawin bukas. Kasi pinakita ko to sa isa kong vlog before. Pero hindi ko na-share kung paano ko siya ginawa. So, for now, ibababad ko lang sa tubig to para bukas ready na siyang malaga. Kunti lang yung gagawin ko this time kasi last time 1 cup yun eh. So this time 1/3 lang. 1/3 cup. Ayan, overnight natin siyang ibababad. Kaya ako gagawa nito ulit kasi paborito ko siya. Paborito namin ni Papa Dave. And then on top of that, meron pa akong ingredients na imimix dito. So sayang naman yun. So naisip ko na gawa na lang ulit ako ng third batch na to actually. Yung first batch, 1 cup yung ginawa ko. 1 cup of wheat berries. And then yung second time, I think half cup. And then this time is 1/3 cup. Kunti lang kasi imimake sure ko na yung salad na yan, maubos siya before kami umalis ni Papa Dib. Kasi kami lang naman ni Papa Dib kumakain nito. So ayan, abangan nyo yan bukas. Ibablog ko siya kung paano ko siya gawin. Kasi talaga naman magugustuhan nyo din to. And then on top of that, it's healthy. Kaya papakita ko sa inyo. Lagay ko dito sa ref. And tomorrow, we will make that para may pasalad tayo. Pahinga lang ako saglit no mga kalalabs. And then mamaya, hindi ko alam kung anong plan namin ni Papa Dib kung kakain ba kami sa labas. And then kung ano yung lulutuin kong pagkain para kay Nicole bago kami umalis. Kasi hindi naman sasama si Nicole sa amin. Mag-aalas 6 na mga kalalabs. Kanina pala, pinagluto ko si Nicole ng steak. Kasi yung dinner niya. And hindi kami kumain ni Papa Dib dito kasi meron kaming dinner sa labas dahil nga 10 years wedding anniversary namin today. O, di ba? Ang dami nating anniversary. Alam ko maguguluhan kayo. Pero, yun na yun. Na-explain ko na kanina. So, ito yung outfit natin today, mga kalalabs. Nabili ko tong top na to sa H&M. Tapos, yung pantalon ko, nabili ko siya sa pakita ko sa inyo ha. Actually, mahaba to sa akin. Mahaba pa siya. Ipapatahi ko yata siya sa may bandang dulo. Pero okay naman siya pag naka-high heels. Nabili ko to sa sa Old Navy. Kaso nga lang, nung nilabhan ko naman na siya, parang naging luma na kaagad. Nakakaloka. Sabi ko, hala. Parang nung tinry ko to, maganda pa siya. Pero nung nilabhan ko, naging na siya. Naging hindi siya maganda pag nilalabhan. Ewan ko kung anong nangyari. Cold water naman yung pangalan nito, yung sa may washing machine. Para siyang luma tuloy. Parang gusto ko siyang palitan kasi parang hindi siya yung parang naging luma nga siya. Kakabili ko lang to nung last week.
Para tuloy siyang naging luma. Pero yung top coat, type ko, kung merong ibang kulay na gusto ko sana, bibilihin ko kasi maganda siya pang summer. Pang summer, 'di ba? Parang naging luma yung pantalon ko. But what do you think about my jeans? Do you think it's okay? I love them. Those are the best jeans I've ever seen in my life. Sinasabi mo lang I'm yan. serious. Wait, I've never seen better. what do you mean? I've seen a lot of jeans, and I've seen many jeans in my life, and those are the best ones. Nagtitrip na naman tong papadib na to. So, casual lang yung pupuntahan natin. Hindi naman siya yung social. So, yan na lang, 'di ba? Okay naman siya. Tapos, yung ating gagamitin na bag is yung aking, ito yung Bustantin. Mas bet ko to. Mas okay siya. Ayan siya. Magdadala ako ng jacket kasi malamig pa rin yung simoy ng hangin. But that's our OOTD for today. Hindi ko alam kung maingay sa restaurant, mga kalalabs. Pero magta-try akong kuha-kuha lang ng doon. Siguro hindi ko na kayo isasama. Na lang kami ni Papa Dib, no, mga kalalabs. Mag-enjoy na lang kami sa aming pa-date night. So, ito na yung vlog natin today. Maraming salamat po sa panonood. Please don't forget to like and subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. Please follow me on my other social media, TikTok and Facebook page kung gusto nyo lang naman. Kasi sometimes naglalagay ako ng mga videos. Alam nyo na, sinabi ko na yan before, di ba? But anyway, good night mga kalala. Salamat po. Bye-bye!